At least nandyan pa kayo. And I hope na samahan niyo ako hanggang sa dulo ng ating pag-aaral ngayon dahil maganda po yung ating pag-aaral. Actually, ito'y continuation ng discussion nung chapter last week. At kung nandito po kayo, yun po ay inihatid sa atin ng ating mahal na elder. Yan po ay honest talk about danger. Yan po yung first part from 2 Corinthians chapter 11, 1 to 15. So gusto ko pong makita nyo para mailatag natin sa pagkakataong ito ang mga bagay na ating narinig po kanina sa ating pagbabasa ng talata, scripture reading. Again, ay alam ko na bawat isa sa inyo maaaring pumunta rito na may kanya-kanyang dalang anumang problema, anumang karamdaman sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Pero huwag kayong mag-alala at sabi nga ng panalangin ng ating pastor, ito'y pinapahintulot ng Panginoon pero kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa anumang sitwasyon. Yun po maganda doon eh. Hindi pababayaan. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan. Noong mga nakaraang araw, siguro napansin nyo doon sa sinishare sa ating messenger, sa ating group ng MCBC, ang daming nakasulat doon at para bang katulad na nangyayari sa Israel. Okay? At alam naman natin sa Iran. At sabi nga tinext nga ni kapatid na Pita, it's a war. So, tunay nga po na hindi na tayo lingid sa kaalaman itong mga bagay na ito sapagkat noon pa man ay sinabi ng Panginoon, you will hear wars and rumors of wars. Ang dami na po yan nangyari. World War I, World War II, and hopefully, hindi naman makarating ng World War III. At kung yan man ay loobin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Hawak pa rin kayo ng Panginoon. Tandaan niyo po yun. Kasi wala naman kayong magagawa eh. Naalala ko tuloy yung senior sa atin ni Pastor about serenity prayer. Naalala niyo ba yun? During this time, siguro mas panghawakan niyo yun. Naalala niyo ba yun, mga kapatid? Yung serenity prayer. Sino sa inyo nakakaalala pa nun? May raise your hands? Nako, problema. So wala na nakaalala. Ulitin ko. Bagamat wala po sa ko yun eh. Wala sa aking ngayon, dito sa mga PowerPoint ko. Pero yung serenity prayer ay isang bagay po na dapat makita ng bawat isa. At yan po yung sinasabi, Lord, give me the serenity. Ito po yung give me the serenity or the peace of mind to accept things I cannot change. Ibig sabihin, parang ganito yan. Kung meron tayo mga bagay na nangyayari at nagaganap ngayon, wala ka naman magagawa eh. Tama? Tataas na naman po ang gasolina. Siguro, tataas ang bilihin. Sa dahilang may mga bagay, sa dahilang may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Tama po ba? At sinabi naman ng Panginoon yan eh. Sa mundong ito, talagang palala ng palala. Ba't ganun? Parang ang tingin natin, parang pessimistic naman ng Panginoon. Sinabi yan sa John 16:33. But ang sabi niya, in this world you will encounter tribulation. You will encounter problem. Sa ating pag-aaral, sa ating Bible study, ay dinidiscuss natin about you count it all joy when you encounter problems of different kinds. Yan. Trials, sufferings. Bakit? Kasi kailangan mong daanan bilang tao po. Tayo habang nasa mundong ito, punong-puno kayo ng problema. Tama po ba? Siguro wala sa inyo dito na walang problema. Sabi nga namin dyan, isa na dyan, yung problema sa pangangatawan. Yan ay na-discuss ko sa inyo dati. May mga masakit, lalo mga senior. Nasakit na yung likod, nasakit na yung tuhod,
Ang dami ng masakit. Pag-iising sa umaga, parang hindi ka makatayo. Dati-dati, ang daling tumayo. Ngayon, ang dami ng masakit. Yeah? Hindi lang yon. Pressure sa trabaho. Puro letter P yan. Problem, pain, pressure sa trabaho, sa negosyo. Ang hirap ng negosyo ngayon. Pero, hindi ba kayo nagpapasalamat? Nandiyan pa kayo? May problema pa. Saan ba yung problema? About people. Yung relationship. May mga pagkakataon na kaya iba wala dito sa church ngayon kasi mayroong kinainisan. Ayaw makita. Hindi lang. Inom lang po ako. Ayan. Parang sinasamid ako. Ayan. So, ito pong mga bagay na ito, hindi natin maiiwasan. Pero, ito po, gusto ko pong pansinin at punta na kaagad ako dun sa, baka mamaya ay mawala na naman ako dun sa oras natin. Kapusin po ako. Pero napakaganda na pag-aaral. Actually, itong 2 Corinthians, itong ating pinag-aaralan, ngayon ko lang po talagang na in-depth study of this. Dahil nung si Paul ay mangangaral na, ito ay we're talking about yung suffering niya, madadaanan po natin. Kung nabasa nyo kanina, sinabi po din yung mga suffering niya dinana. Pero ito muna tayo, gusto ko munang ilatag sa inyo kung paano si Pablo ay nakapagsasalita na para bang may yabang. Punta muna tayo dun sa sinabi noon last week ni Elder. Yan, last week po ay honest talk about danger. So, ko po yan, medyo papahapyawan ko lang dahil ito'y karuktong po nung ating pag-aaral. Gusto ko po makita sa inyo yung 2 Corinthians. Nakaon na to. Ayan. Sa 2 Corinthians, chapter 11, verse 4. Ano po Ano ko lang itong aking, Yan. Okay, chapter 11, verse 4. Yan. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, yan po, makita nyo dyan. Jesus other than the Jesus we preach, ibig sabihin, hindi yung, ngayon, dami na nagsasalitang, ako si Kristo. Alam niyo naman dyan. Di ba? Ang ngayon lang, pinaghahanap yung taga-South na siya daw ang anak ng Diyos. Na siya ang modern Jesus Christ. Ayan. Sabi doon, ang sabi dyan, other than the Jesus who we preach, si Paul po nagsasalita. Kayari. Kailang tutuloy ko na lang po dito. Habang nagkaroon lang tayo na. We preach, if you receive a different spirit from the one you receive, sabi diyan, or a different gospel from the one you accept, you put up with it easily enough. Ibig sabihin, ganito, mga kapatid, pagka meron narinig at yung tagapagsalita ay para bang napakagaling, naniniwala na kaagad itong mga Corinthians. Nag-aalala si Pablo, ano klase itong mga taong ito naman? Tinuruan ko kayo, parang ganito, mga kapatid, ito yung nakakalungkot. May nasabi si Elder at si Pastor, pagkat ito hindi ko kilala, na dati pong kasama natin dito, ngayon nasa Iglesia ni Cristo na. Elder? Hindi na para sabihin sa inyo yung pangalan. Pero hindi ko po inabot yun eh. Sabi ko, ano yun? Natuto rito, nalaman niya ang Panginoon sa Kristo ay Diyos na anak ng Diyos, Diyos na tagapagligtas natin. Yan po ang turo ng ating church. At alam ko, di nagkulang si pastor at si elder doon time na yon sa pangangaral. Katulad na sinasabi ko sa inyo. Yan po ay malinaw. Pero nung siya'y naaralan ng mga taong nakabarong at pumunta sa kanilang bahay at sinabing ito yung parang may tawag sila dyan eh. May tawag ang ano tawag doon?
di, yung mga diakono, anong tawag nila sa pag-aaral na yun? Dinodoktrinahan. To tell you, para bang napakagaling. O sabihin ko ng magaling. Magaling magsalita. At yan ay talagang nakabarong kahit na anong init. Talagang tinitiis nila yung init. Alam nyo, kahit yung kanilang lugar, hindi naka-aircon, nagnanatili sila mga kapatid. Hindi mo sila makakakita na naka-chinelas o naka-shorts or anything na sumasamba. Talagang pagkasumamba sila, lalaki, babae. Okay? Bawal mag-usap. Disiplinado po. At itong mga taong ito, talagang masabi mo, pagka ikaw ay hindi ka aral, madadali ka na kanilang turo. Hindi ko gustong sabihin ang mga bagay na tumitira tayo. Pero ito lang ang sinasabi ko, kung ikaw na bilang mananampalataya, alam mo na yung aral eh. Okay lang sana kung hindi. Kung wala kang alam, tapos sa inganyo ka, pwede pa eh. Pero yung may alam ka na, tapos hihiwalay ka pa, naku mga kapatid, napakadelikado nun. Ito po ang sabi. Sabi doon, a different gospel from the one you accepted. Ano yung gospel na yan? You put up with it easily enough. Ang dali mong maloko. Yun po yung discussion. Gusto ko pong ilatag sa inyo ito dahil ito po yung sinasabi po dyan. Tuloy po natin. Sabi sa 5, I do not think I am the least inferior to the super apostles. Ito po yung madalas natin i-mention, super apostles. Okay, ang inaano natin, ito po itong mga super apostles. Ba't tinawag nilang super apostles? Alam nyo, inano ko po yan dahil madalas natin naririnig po yan, super apostles. Para bang positive ang dating eh. Parang Superman. Di ba? Extraordinary. Ano? Di ba? Super apostles. Kaya pala, ito yung mga taong tinatawag na may aral. Okay, mamaya makikita nyo po sa pag-aaral natin, makikita nyo kung paano para nag-contest si Paul at itong mga super apostles. So, hindi ko po tatawagin silang super apostles. But the Bible says sa New International Version, super apostles, sa King James po, ang sabi po John, ay sabi niya, cheapest apostles. Okay? Parang pinaka-cheap, mumurahin. And then cheapest, yung pinaka-mataas. Na yun ang tingin ng mga tao sa kanila. Ayan. Yan po yung ano. Pero tignan nyo po, pero ito, later on, makita nyo yung super apostles niya, ay false apostles. Kasi ang tinuturo nila, hindi yung natutunan nila kay Paul. Hibalay. Tuloy po natin ang basa para po, I may indeed be untrained as a speaker. Hindi katulad nila, galing magsalita. Okay? But I have, sabi niya, sorry. Back. Ayan. Sabi niya, ayan. At sabi po niya, I may indeed be untrained as a speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. Ibig sabihin, yung knowledge niya about the gospel, yung knowledge niya about the truth, mga kapatid, yun ang tinuturo ni Paul. Nilalatag ko po. Tapos, ang sabi doon sa 13, talo na ako sa 13, mga kapatid. Sabi sa 13, ayan. For such people, ayan, nasobrahan. Ayan. Ayan. Ala. Ayan. Ayan. 13 muna tayo. Sabi diyan, for such people are false apostles. Yung kanina super apostles, ano sila? False pala. Yan yung mga, alam nyo, nakabarong. Ito alam nyo yung unang-una bilang experience ko, yung mga bata pa tayo, mga bata pa kami pala.
meron po doon sa bahay namin na naglalakad, na mga dalawa sila. Okay? Lalakad na dalawa sila. Naku, Amerikano, tapos ang Pilipino. Hi, Joe. Ang tawag na, hi, Joe. Naanan nyo ba yan? Hi, Joe. Naka-necktie, kahit anong init, naka-necktie. Tapos naglalakad. Tapos nagpapamigay. Siyempre, pagka ito'y kumatok sa bahay, hello, hi, gaganon-ganon. Entertain mo naman. Siyempre, una, may itsura, ang puti, tisoy, di ba? Ikaw naman, makikinig ka. At doon lang nalaman natin na sila ay sa Latter-day Saints. Di ba? May mga rito. Hanggang meron silang hindi Bible. Una Bible, pero later on, pumunta doon sa Book of Mormons. Ikaw naman, kami naman, bilang isang Katoliko, siyempre, wala kang ganong alam sa Biblia. At later on, para ka galing magsalita ng English. Siyempre, Amerikano di ba galing magsalita ng English? Amerikano Tama. Pero ikaw, bilib na bilib kapag may narinig kang ganon, di ba? Kala mo totoo lahat ang sinasabi. Eto, ang sinasabi po dyan, for such people are false apostles. Sabi niya, deceitful workers masquerading as an apostle of Christ. So, ito pala yung mga taong hindi. Kaya nga, pinipilit namin na kayo po ay turuan para hindi kayo maligaw. Okay? Tuloy po natin ang basa. And no wonder, sabi niya, no wonder for Satan himself masquerades, ibig sabihin, may takip ang kanyang mukha na as an angel of light. Wow. Eto na. Nasabi na si Satan. Alam nyo, kung meron pong Trinity, at Diablo po, meron din Trinity. Diba? Sa atin, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam mo yung si Satan, yung Antichrist, and the false apostles. Yan ang mga kaya dyan tayo mag-iingat. Ngayon po, ang daming kumakalat. Pagkatingnan nyo sa social media, pagkatingnan nyo, at kung mababaw ang inyong about sa Biblia, naku mga kapatid, you will be deceived. Kasi Satan himself is masquerades as an angel of light. Ito po yung na-mention ni Elder. Ito po, diyan siya nagtapos. Tapos, sabi niya, ito sa 16. Papunta po ako doon sa akin, dahil 15. It is not surprising then, if his servants also masquerade as servants of righteousness, their end will be what their action deserve. Yan po natapos si Elder last week. Ngayon, pagkatingin niyo po yung verse 16, ito na mga kapatid. Tandaan niyo, ano yung problema ng mga Corinthians? Ano yung problema? Ang problema, madali silang sa maling turo. Si Paul nagturo na sa kanya. Nauna ba si Paul? Nauna ba si Paul na nagturo? Base doon sa ating pagkakabasa? Oo, kasi sabi niya, pag kami dumating sa inyo, na nagsasabi, ito yung turo, na hindi yung tinuro ko, na hindi yung galing sa Panginoong Kristo, huwag niyong paniwalaan. Maliwanag po, may una silang aral na. Kaya ito napakaganda, pagka tayo kayo dito. Sana patuloy kayo na isip, presensya, at yung iba po nagtitake ng notes. Ako rin nagtitake ng notes. Kasi alam niyo mga kapatid, pagdating nyo ng bahay, pagdating nyo sa gabi, reviewin nyo. Yan ang maging meditation nyo. Kasi ang gagawin po ng kaaway niyan, ngayon pa lang, tatanggalin niya sa kaisipan nyo, pinag-aaralan natin. Kasi siya pag-uusapan natin Ayaw niya nito. Una ang ginagawa niya sa mata nyo, hinihipan. Pero hindi malakas na ihip. Lalo, mga kapatid, mainit. Tapos, medyo malamig na ngayon, nilagyan pa ng electric fan. Tapos, may unan ngayon na nandyan. Di ba? Diba, may unan kayo? Tapos si Bart, may unan na. Ang sarap ng upo, kulang pa po yan. Ibig sabi, ba't kami walang unan? Meron pong uni. Dahil ang mga si elder, ang mga leaders, okay, si pastor,
Nag-aalala ko minsan masakit, dahil mga senior, sa kagandahan loob po ng church, kaya tayo bubili niyan. Kaya kung kayo may nagbibigay ng offering, mga kapatid, huwag niyo isipin saan napupunta. Okay? Yan po kaya tayo malamig. Hindi ba kayo nagpapasalamat ang church natin naka-aircon? Di ba? Di ba kayo nagpapasalamat, mga kapatid? Naku, mga kapatid, pagka kayo umatin sa church, wala yan. Naku, walang paypay kan paypay. Hindi ko muna maintindihan nyo kasi ang init. Di ba? Di ba? Pero hindi ba kayo nagpapasalamat? Komportable kayo? May unan pa. Huwag lang kayo hihiga at matulog, ha? Tingnan nyo katabi nyo, baka nakapikit na. Tingnan nyo muna. Kalabitin nyo, mga kapatid, ha? Baka yan humilig na sa inyo. Okay. So, yun ang una. Ayaw niya nun. Hinihipan na kayo. Yan. Kaya pagka napapansin yung gaganyan-ganyan na kayo, Satanas, lumayo ka sa akin. Ganun na. Tingnan nyo katabi nyo. Tapos sisikuhin mo. Hoy, hinihipan ka na ni Satanas. Okay, ha? Totoo po yun. Ayaw niya. We battle not against the flesh, but against principalities. Ito nga po, sabi ko doon sa mga kalalakihan, part nito, baka hindi nyo napakinggan dahil napag-aralan na natin dito Okay, so tuloy natin. Tandaan nyo ito mga kapatid. At dali nila mabola. Ang problema ito, kulang sa pag-aaral. Kaya po pinipilit ng ating leadership, na pastor, ni elder, kaming mga leaders, ay magpatuloy tayo mag-aaral. Kaya po may mga Bible studies. Okay? Kaya may mga Bible studies. From Monday, tapos meron tayong Wednesday prayer meeting, may Thursday tayo, may Friday tayo, and we are still open. Sabi nga nila, kung kailangan yung Bible study, mag-aaral kayo, mag-aaral tayo. Sapagkat dyan po lumalago ang ating kaalaman at hindi tayo mabobola ng mga taong nang bobola sa atin. Tama? Napipilitin kunin ng iyong puso, kunin ng iyong kaisipan para malayo ka sa Panginoon. Would you believe paano nangyari? Yung tao na aral sa atin dito umaatin. Ngayon nasa kabila na. Na pinaniniwalaan si Kristo ay tao. Would you believe that? Hindi yan Diyos, tao yan Saan napunta yung pag-aaral nyo? Kasi, bakit? Wala talagang lalim ng pag-aaral. Ako yung mga kapatid, tuloy natin. Ito na. Ngayon, ito na po yun. 16, 15, 16. Ito mga kapatid. Yan ay makita nyo. Pero gusto ko pong basahin sa inyo sa Tagalog po ito. Yan. Sa Tagalog po, ay napakaganda nung 16 na ito. Ang sabi niya dito, babasahin ko po. Inuulit ko, huwag niyong isiping ninuman na ako'y hangal. Ito, bagamat sa English, sabi niya, I repeat, let no one take me for a fool. Tinatagalog ko na lang po. Ito. Sabi niya, ngunit kung ganon ang akala niyo, tanggapin niyo na upang ako man ay makapagmayabang tulad ng isang hangal. Mga kapatid, sabi niya, ito kasi ang problema, sinasabi niyo yung mga magagaling yung mga super apostle. Ikaw hindi ka ganong magaling Alam niyo pagkat niya si Pablo, palibasat siya, may karamdaman pa, may thorn in the flesh, i-discuss ni Deacon Alian next week. Kaya Deacon Al, kukuha ko ng konti doon sa madidiscuss mo. Dahil itutuloy niya po yun. Meron po siyang thorn in the flesh. Sabi nung iba, nung habang mangari daw yung kanyang mata, ay luwa, yung medyo may thorn in the flesh siya. Hindi ko alam kung hindi particularly in-specify, pero may sinasabi iba, may problema sa mata. Medyo siguro luwa yung mata. Pagkatingnan yung tao, una, hindi tingnan. Hindi kaaya-ayan tingnan. Tama? Pagka isang tao, sino ba yung sasalitang niya? Mas pogi nagsasalitang Mas pogi yung mga super apostles. Si Pablo parang hindi. Wala. Ito na ngayon. Ang sabi niya,
So, isipin nyo na magmamayabang ako tulad ng isang hangal. Pero sabi niya, at sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon. Sabi niya, kung hindi pagmamayabang ng isang hangal. O ito sinasabi niya, ito hindi buhat sa Panginoon. Pero hayaan niyo ako mayabang kasi para pakinggan niyo ako. Kasi pagka hindi niya ginawa, hindi makikinig ang mga Corinthians. Hindi siya ganong kilala eh. Alam niyo, naalala ko tuloy, pagka sa laban sa boxing, di ba? Pagka mag-uumpisa ang laban ng boxing, di ba pinakikilala? Di ba? The 8th World Division Champion, the reigning, undefeated, di ba? Ganyan yung di ba? Yung sinasabi, undefeated, di ba? Undisputed, world champion of the champion of the world, di ba? Di ba? Tapos sigawan ng tao, grabe, ang galing nito. Rin? Nakakuha nyo? Ganito rin ang nangyayari. So, tuloy natin ang basa. Ito po'y parang introduction lang ang sinasabi ng Panginoon dito. Sabi niya dito, so tandaan nyo, hindi ito sa Panginoon, buhat sa Panginoon, kundi pagmamayabang na isang hangal. Dahil marami, sa 18 na po tayo. Dali nga, 18. Ayan, 17 po yan. Ayan. Ito yung 80. Ayan. Sabi niya, since many are boasting in the way the world does, I too will boast. Sabi niya dito, sa 18, dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Nakukuha niyo po? Kaya para bang yabang naman ito? Yun ang dating. Pero tuloy po natin ang basa. Sa 19 po, sabi niya, you gladly put up with fools since you are so wise. Para may konting panunutya eh. Sabi ng niya, nagtatyaga kayo sa mga hangal na iyan? Yung mga taong pinakinggan yung mga super apostles, sabi niya palibas at matalino kayo? Matalino kayo? Parang inano ng Panginoon ni Pablo, medyo sarcastic yung dating. Okay, tuloy natin. Sabi niya, sa 20, in fact, ito po malupit. Tignan po yung 20. Sabi niya, in fact, you even put up with anyone who enslave you. Inaalipin, mga kapatid. Sa Tagalog ito sabi, pinapagtiisan niyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin, at sampalin. Wow! Tignan niyo po yung ginagawa na pinaniniwalaan nilang super apostles. Ayan, enslave you, exploits you, and take advantage of you, and put you in there. Para bang iniwan ka sa ere. Di ba may tayo? Iniwan ka sa ere. Pag kami problema, iwanan kita dyan. Ayan, yung nangyayari. Or, eto malupit, sinasampal ka na, mga kapatid, nagtitiis ka pa dyan? Grabe. Nakita niyo yung nilalatag ni Pablo, ito kayo eh. Akala niyo matatalino kayo? Nakikinig kayo sa akala niyo matalino? At akala niyo matalino kayo? Pero hindi niyo alam, inaalipin kayo ng mga taong ito. Pinagsasamantalahan kayo. Wow. Alam niyo, si Pablo po ay gano'n na lang ang kanyang dahil itinanim niya tong church na to. Parang ito, kalungkutan ng leaders, ni pastor, ni elder, na pagka kayo umaalis, nawawala. At nalalaman ko sa kayo napupunta, anong dahilan? Nalulungkot. Kasi po bakit? Linggo-linggo, tayo nagsasamang ganito, tas bali wala nangyayari sa inyo. Ngayon, nasa inyo pagpili. Kaya nga binigyan niya ng diin. Ito na nga yung kamo. Ito na po yung ating, alam nyo, may mga bagay kung minsan naninino tayo eh. Yung bang, sino ka ba? Actually, meron pa palang isang ayan, 21. Ayan. Ang sabi po sa 21, ayan po ayan. Tuloy ko po ito. Ito yung pinaka-introduction, yung preamble. Ayan. Sabi niya,
to my shame, I admit that we were too weak for that. Ibig sabihin, saan sila weak? Too weak to manipulate people. Yung bang, hindi kami, alam nyo, manipulation, pinag-aaralan yan. Kami sa sales. Sensya na kayo Magsasalita ako ng konti. About sa mga nagtitinda. Kami sales kasi ako sa bangko di ba? Pag may produkto ka, ipapakita mo lang doon lahat ng mga advantages sa tao. Pero yung disadvantage hindi mo papakita. Tama ba? O sino sa inyo napunta ng mall at napabili na isang bagay na hindi dapat bilhin? Natatawa kayo. Natatawa kayo, di ba? Tapos makita yung sa bahay hindi nyo ginagamit. Sino sa inyo, pagpunta nyo sa inofera ng insurance, ang galing, ganyan, monthly mo, daily mo, ganito, monthly mo, ganito. Ito yung magiging benepisyo mo. Ngayon, hindi mo na nahulugan. Wala na. Tama? Kasi bakit po? Itong mga taong ito, nagmamanipulate. Kaya yung mga tinuturuan, ano yung mga bagay na makukumbinsin mo sa akin? Ang parati po sinasabi ko namin dyan sa SIS, what is it for you to get our product? Kumbaga balik muna tayo. Kumagsa ako, ipat ako sa upuan mo, ano yung sasabihin ko para makumbinsi kita kukunin mo yung produkto ko? Ganon katindi. Minamanipulate. Sabi ni Paul, weak kami dyan Hindi kami manipulator. Kung ano yung sasabihin ng Diyos, yun sasabihin natin. Alam niyo, may mga churches po ngayon. Ito, alam ni pastor, ni elder, maging si Deaconal. At karamihan sa inyo alam. Alam niyo ba yung prosperity gospel? Ano yung prosperity gospel? Akala niya, Christian church, a gathering, Christian music, but it's a prosperity gospel. They will not mention about sin. Ang sabi dito, gusto na Diyos masaya ka. Di ba remember? Do you remember what I preach? Ano yung preach ko? Gusto ko, happy ka. Remember that? Glad, G-L-A-D. Remember? Gusto ko, happy ka. Alam niyo ba, nakakalungkot man, may mga churches mo ngayon, naturingang Christian, but they will not mention repentance. They will not mention sin. Ito po what black is black, white is white. Right? Sa church natin, pagka sinabing, naglilibin po kami. Alam mo sa church na yun, sabi, okay lang yan. Sabi nila, paano mo mahikayat yung mga nagli-live-in? Kung hindi natin tatanggapin, wala namang problema Natanggapin Pero yung kinukonsinti mo, yung pagli-live-in, ibang storya to. Nakukuha niyo mga kapatid? Sa kanila ganito, okay lang yan. Come! Kayo na mga kayo nagsasama, kayong mga lasinggero, kayong magnanakaw, come, okay lang yun. Pero kung hindi mo sinasabi, ang kanilang kasalanan, malaking problema. Tama? Malaki pong problema. Yun yung mga tinatawag nilang prosperity gospel. Sabi na ito po ang Panginoon, gusto ng Panginoon, happy ka. Totoo naman yun Gusto ng Diyos, happy ka, pero hindi sa gusto mo. Dapat sa gusto ng Diyos. Nakukuha niyo po yun? Pagka tinatamaan ka na, medyo ayaw mo na yan. Sandali. Ito ngayon. Ito po. Gusto ko pong sa inyo. Sabi niya dyan, whatever anyone else dares to boast about, I am speaking as a fool. Sabi niya, I also dare to boast about. So wala na akong magagawa. Kung gusto niyo yan ang laban para lang makuha ko kayo, sige, magpayabangan na lang tayo. Hindi po pero hindi ito ang gusto ni Paul. Pero kung para pakinggan niyo ako, magmamayabang ako sa inyo. Ang gusto niyo Nakukuha niyo po. Nakukuha niyo kung bakit si Paul parang yabang naman ito. Okay, ito. Ang sabi niya po rito, tuloy natin mga kapatid Andiyan pa ba kayo? Hinihipan pa ba ng kaaway yung mga mata nyo? Nakikita ko may umiihip na
Iba ganito. Mapapansin nyo ganito. Tapos hinihipan na po yun. Okay, ha? Huwag kayo paano kasi pinag-uusapan natin. Sabi niya dito, kaya yaman ay aaminin kung hindi namin kayang gawin yan. Kung may nakakapagmayabang, ako'y makapagmamayabang din at ako'y magsasalita tulad ng isang hangal. Eto na mga kapatid. Ngayon, tutuloy po natin. Actually, pagkatingnan nyo, ang mga tao po naninino. Yung, sino ka ba? Para magsalita sa amin. Parang ako, sino ba yung nagsasalita sa inyo? Sino ba ako? Ay, pag-umpisa dito, wala na ako introduction. Diba, yabang naman. Diba, kumisan pag kami speaker, ay, may master's degree po yan. Ay, graduate ng Harvard yan. Wow! May master's degree. Wow! Ang tawag ka, doctor. Wow! Mapakinggan nga yan. Sino ba yan? Ay, karpintero yan. Karpintero, magsasalita. Ito po yung tinin nyo. Sabi niya dito. Tinin po ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, when the Sabbath came and began to teach in synagogue, and many who heard him talking about the Lord Jesus Christ, where did this man get these things? Sino nagsasalita? Panginoong Jesucristo. Sabi niya, saan nagkagaling yung sinasabi niya? They asked, what is this wisdom that had been given him? Saan nagkagaling yung talino nitong taong ito? Kay Kristo po, sinasabi dyan. What are these remarkable miracles he is performing? Ano yung ginagawa niya mga miracles? Nagpapalakad ng pilay, nagbibigay ng paningid sa bulag, nagpapakain ng libo-libo. Ha? Sino ba yan? Ito, tingnan niyo po kung paano ang tao. Tingnan niyo po paano ang tao. Ang sabi po dito is, tingnan niyo po Tingnan niyo Tingnan niyo. Nakita niyo ba? Is this the carpenter? Ang Panginoon po, ang ano niya, galing na karpintero, Panginoon. Kaya mga kung may karpintero dito, yan po ang trabaho ng Panginoon. Sabi niya, isn't this Mary's son? Oh, sino ba si Mary? Ordinaryong tao lang yan. And the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sister here with us? So dito nyo makikita na ang Panginoong Kristo, may mga kapatid, yan po yung kapatid niya. Nakuha nyo? Si Mary po, hindi na natiling immaculate conception. Hindi po siya nanatili. Labirhin. Hindi po nanatiling birhen. May anak may anak. Kaya yung sinasabi, hindi po siya birhen. Birhen nung sinapupunan ng Panginoon, pero later on, hindi na. Bilang mag-asawa, si Joseph, siyempre mag-asawa may magaganap, nagkaanak. Kaya kung hindi nyo po alam, pag-aaral, karpintero, Panginoon. Siya panganay. Ang mga kapatid niya, James, Joseph, Judas, Simon. May mga anak na babae din. Ang matindi, they took offense at him. Ibig sabihin, natitisod kami. Kasi ang Panginoon, pagka mali, sasabihin niya. Ang problema, yun ang nagiging problema dyan. Ayaw ng mga tao. Tignan niyo po. So, dito, later on, iano ko na, proof of apostleship of Paul. Pero gusto ko munang pansinin nyo. Ito muna tayo Though, ewan ko kung masusundan ako, hindi ko kasi naisulat. Pero gusto ko tingnan nyo na lang po sa Bible nyo. Pwede ba tingnan nyo sa Bible nyo? You have your Bibles with you right now? Tingnan nyo po yung 20. Tingnan nyo, tapos na po yung yung introduction. Ito na yung laban. Kumbaga sa round 1. Parang boxing na. Ito na. Pinakilala na yung mga, Apostle Paul and the Paul's prophets. Ito, the Paul's apostles. Ang sabi niya, ito. Tingnan niyo po ang 22. Siya ba'y Hebreo? Sila ba'y Hebreo? Ako man, Hebreo din. Parang ganito yan. Hebreo sila. Ako, Hebreo din. 1 point sa mga super apostles of Paul's apostles. 1 point kay Paul. Tabla. Okay. Sunod. Israelita ba sila? Ako rin ay Israelita. 1 point pareho. 1 point. Parang nag-i-score.
Oh, sunod. Sunod natin. Ninuno ba nila si Abraham? Ako din. Oh. Pareho na. 3 points all. Tama? Ito na. Lumalalim na. Sila ba'y naglilingkod? Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Servants of God? Sabi niya, nagsalita akong parang isang baliw, ngunit ako man ay mas mabuting lingkod ni Kristo. Sabi niya, ito kung sila yung lingkod ni Kristo, mas mabuti ako. Para akong baliw. Hindi ko pinagmamalaki sarili ko, pero gusto kong ilatag sa inyo kung bakit ko sinasabi ito. Ang sabi niya ito, sabi niya, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo. 23 na po ako. Kaysa kanila, hindi higit aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Sabi niya, nabilanggo. Nabilanggo ba sila? Naku po, patay. Ito na problema. Hindi nabilanggo dahil kay Kristo. Hinagupit ba sila ng maraming beses at madalas na nabingit sila sa kamatayan? Wow! Ito na. Sa paglilingkod. Servants? Ang tanong, dahil ba sa kanilang pagsunod sa Panginoon, nabilanggo ba sila? Nahagupit ba sila? Naku mga kapatid, ito ngayon, inilatag ni Pablo kung sino siya. Nakita nyo, tingnan nyo na lang po sa hindi ko na pinalabas dito. Pero tingnan nyo po sa 24. Tingnan nyo, grabe ang ginawa sa kanya mga kapatid. Tingnan nyo po 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Wow! Dahil nangangaral kay Kristo, ilang beses siya nagupit? Pagkakabasa nyo, 40 minus 1, ilan? 39, medyo gagamit kayo ng math. Tapos ilang beses? Ilang beses? Hindi ilang beses nagupit. Tingnan nyo mga kapatid, pagka nag-aaral kayo, pansinin nyo, ilang beses siyang nagupit ng 39 times? Hindi po, 5 times. 5 beses siyang hinagupit ng 39 times ng mga Hudyo. Pagka tinotal nyo, ang hirap 195 po yun. 195 times! Naku mga kapatid, nung aking pinag-aaralan to, grabe pala yan. Hindi tinataling ganun. Alam nyo, sino nakapanood ng The Passion of Christ? Sabi nung hinahagupit, nakita nyo ba sa pelikula? Di ba may talim-talim po yung hagupitin ganun? Imbis na angatin, hindi inaangat. Hinahatak pababa. Kaya yung nalalapnos. 39 times 5. Wow. Eto na. Yung bang mga tinatawag yung super apostles, ginawa ba yan? Sabi ngayon, sandali. Parang, eto na nahihiwalay na ang tunay na kay Kristo. Tuloy natin, mga kapatid, hindi lang yun. Pagkatinan nyo, grabe talaga. Totoo ba nangyari ito? Totoo po ito. Pagkatinan nyo ang Acts, pinag-aralan nyo, ang dami po kulang po ang isang araw pagka natin pinag-usapan ito. But gusto ko tingnan nyo, 5 beses niya, 25, 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano. Una, mga Hudyo. Ngayon, mga Romano, 3 beses at minsay na may binato. Sabi minsay binato, 3 beses ako naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay maghapong magdamag akong lumulutang sa dagat. Wow! Mga kapatid, sa pangangaral niya, alam niyo sa Acts po yan, sa Acts chapter 27. Anong nangyari? Sumakay siya, lumubog yun, nagpalutang-lutang siya doon. Pero alam niyo, ito maganda. Alam niyo kailanman, pagka po meron nangyayari, napapansin niyo ba, buhay pa rin si Paul?
Buhay pa rin eh. Oh, ano pa? Tuloy natin ang basa. Siya nga dapat tawaging super apostles eh. Tingnan nyo, sa 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, panganib sa ilog, panganib sa tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, wow, sa mga hintil, sa panganib sa lungsod, sa ilang, okay, sa ilang, sa forest, sa ilang, okay, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Wow! Kahit na yung nagpapanggap na mananampalataya, mga kapatid, hindi siya nakaligtas. In danger siya. Ano po ang ano natin? Tapos naranasan ko rin labis ang hirap at pagod. Malimit na nagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko rin ang na ginawin, ngunit wala man lamang akong balabal. Tuloy sa 28. Bukod sa lahat na iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang iglesia. Tingnan niyo po ang bilang pastor. Kahit ang dami dinadanas, inaalala pa rin niya iglesia. Kung may mga nanghihina, karamay nila ako. Kung may mga nahuhulog sa pagkakasala, labis akong naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan, sabi niya, ako'y magmayabang, ang mga pinagmamayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Wow! Ito mga kapatid. Yung pinagmamayabang niya, hindi dahil magaling siya. Kung hindi dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon sa Kristo, dami niya dinanas na hirap. Alam niyo, sa totoo lang, akala ng iba, pagka pumasok ka sa Panginoon sa Kristo, pagka ang Panginoon mo, yung better process na buhay ko, hindi po totoo yun. Ang daming paghihirap. At kung wala kayo nadadanasang hirap, naku po, yun ang tanong. Kayo ba ay talagang anak ng Diyos? Bakit kailangan ba naghihirap ang isang tagasunod ng Panginoon? Ito sabi ng Panoon, kung paano siya pinahirapan at hindi pininiwalaan sa mundo ito, ganun din ang mangyayari sa inyo. Yung iba ganito, ayoko na yan. Ayoko niyan, turong yan. Hindi po tinuturo ito sa prosperity gospel. Ayaw nila niyan. Ayoko niyan. Ayoko ng paghihirap. Ayoko ng ganyan. Gusto ko masaya lang. Alam nyo, yun po problema sa tao. Sabi ka eto, pagka raw tayo masaya, ang Panginoon, bumubulong lang daw sa atin. Carly, nakalimutan ko yung niyan eh. Pero ito sabi, ito po isang pastor, pero maalala ni pastor. Sabi po nung pagka tayo masaya, ang Diyos daw bumubulong lang sa atin. Anak, pagpapala ko yan, enjoy mo. Pero pagka ikaw ay nagkakaroon ng suffering at problema at pain, pressure and stress, problem, sumisigaw ang Panginoon sa iyo, anak, kailangan mo ko. Kadamay mo ko. At ito ko, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Naalala ko tuloy, yung pong sinabi ito yung na-share dati ni Pastor Ataw, the elder. Sabi niya, do I walk to the water to sado? Alala ko lang, parang Isaiah 43, if I'm not mistaken. Tingnan niyo mga kapatid, wala po sa akin yun. Isaiah 43, ewan ko kung ako po ay, kung tama, at pero gusto ko pong tingnan niyo po yan. Sa book ng Isaiah, chapter 43, verse 1, sana po tama ako dahil ito po yung napakaganda. Ayan, tama po. Ito po sabi,
But now this is what the Lord says, who created you, O Jacob, who formed you. Fear not, huwag kang matakot, for I have redeemed you, I have summoned you by name. You are mine, akin ka, anak. Sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep you over. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Nakita niyo ba yun, mga kapatid? Sa Tagalog po niya ng ganda. Ang ganda po sa Tagalog niyan. Alam niyo, ito po lang yung sige, basahin ko po sa Tagalog para pagbigyan niyo po ako. Actually, tama, ibinigay nga ng Panginoon ang tama. Isaiah. Sa Tagalog, ay, dala ka. Oh, nawala yung Isaiah ko sa Tagalog. Anyway. Ayan, nakita ko na po. 43, ito po ang sabi sa Tagalog. Sabi niya, Israel, ako ang sinasabi ko si Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Wow, parang kanta. Ikaw ay akin, ako ay sa iyo. Diba? Parang gano'n, ha? Tapos sabi niya, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Pero dito, hindi sinasabi, hindi ka mababasa. Nakita niyo ba? Sabi ba, pagka dumaan sa tubig, hindi ka mababasa? Mababasa ka ba? Tingin nyo. Nung sinabi niya, yung pangako niya, dadaan ka sa malalim na tubig, sinabi ba niya hindi ka mababasa? Mababasa ka. Pero sabi niya ito, abaganda po. Ang sabi niya, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man. Diba? Mababasa ka pero hindi ka malulunod. Magkakaproblema ka pero hindi ka ma-overcome ng problema mo. Kasama kita. Akin ka. Sabi niya, hindi ka dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutubok sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Wow! Pwede mo ba panghapakan? Sinabi ba pagka ikaw dadaan sa apoy, hindi mo mararamdaman yung apoy? Mararamdaman mo, pero hindi ka masusunog, mga kapatid. Huwag kang matakot. Nakukuha niyo po. Kaya si Pablo, kahit ano dinanas, mga kapatid, na natili. Saan ang dahilan? Alam niya ito eh. Kahit hinahagupit ka, kahit malulunod ka, huwag kang mag-alala. Kasama kita. Akin ka, anak. Kaya madalas sa atin sinasabi dito, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Totoo ba yun? Totoo ba sa buhay niyo yun, mga kapatid? Tuloy na po ako dahil alam kong humahaba. The proof of apostleship of Paul. Pero gusto ko makita nyo, ano rin yung prueba na ako ay Kristiyano katulad ni Paul? Ano yung proof niya? Ito, salaminin nyo sa inyo. Una, identity. Sino po dito, nung kayo naging Kristiyano, sasabihin sa inyo ito, parang naiba ka na. Dati-dati, sumasama ka sa amin sa kumukuti-kutitap. Ngayon, hindi ka na namin nakakasama. Di ba, nahiya ka pa. Alam ko na, sasabihin ng umaatin na yan doon. Sa MCBC, Kristiyano na yan. Ba-Bible na yan. Nawala niya. Ay di ba, yan yung si Manning madaling mong yayain. Ang tawag diyan, kalad ka rin. Yaya, kaladkad. Kaladkad, dali ka dito. Isama tayo. Inuman tayo. Saan? Yan, sa kumukuti-kutita. Okay. Di ba? Ayoko. Church yan eh. Pero ngayon, nangangaral na, si Manny ba yan? Kaya ngayon, pagka ngayon tawag sa akin, mag-isabahan ko, sige pag-pray natin. Ako naman hindi po para sa kayabangan. Pero nakakatuwa. Pagka, pray tayo. Si Manny po, si Pastor Manny. Okay lang tawagin ganun. Kasi alam nila, naninindigan po ako.
Pagkainuman, magbuyaya inuman yan. Baka mangaral yan habang tayo umiinom. There was a time, sabi niya, makisama ka naman. Sabi ko, okay lang po, pero hindi talaga ako umiinom. Sabi ng boss ko, sumama ka lang. Sige po, pero hindi talaga ako iinom. O sige, inom, order sila beer. Order sila, namin na. Manny, ano order mo? Soft drinks na lang po. O beer, soft drinks. Ano sabi sa akin? Sabi sa akin, lalanggamin ka niyan. Magkakadiabetes ka niyan. Hindi na po ako yun eh. Not that I, but Christ that lives in me. Nakuha niyo po yun? Hindi na ako eh. So yung identity ni Paul, wala na yun eh. Bibilisan ko na lang po. Tuloy nyo. Sabi niya, though I myself have reason for such confidence. Sabi ni Paul, ito, if someone else thinks that I have reason to put confidence in the flesh, sabi niya, circumcised on the 8 days, ako yan. Ito yung minention na ni elder. Sabi niya, I'm the people of Israel, tribe of Benjamin, Hebrew. Hebrews of Hebrews. In regards to the law, I'm a Pharisee. Wow! Nakita niyo po si Paul? Credential niya. Sabi niya, as for zeal, persecuting the church. Dati siya po yung nagpe-persecute sa church. Pero sabi niya ngayon, as a righteousness based on the law, faultless. Tagasunod ako. Ito po yung mga Judaizer, yung mga legalist, na kailangan Messianic law, kailangan natin masunod. I'm faultless. Sumusunod ako dyan. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, then you... Ito po ang sabi. Hindi na kayo yun eh. Tama ba? Hindi na kayo yun eh. Dating yun si Paul, pero ito si Paul, sinabi po ito, pinag-aralan na natin to. 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. Hindi na ikaw, bago ka na. Sabi niya, the old has gone and the new is here. Bagong nilalang ka na. Ang mabigat ito. Ang mabigat, pinaniniwala tayo na mga tinatawag natin, mga false apostles, okay lang yan. Kung dati ka okay lang yan. Basta umatin ka ng church, okay lang yan. Ay talaga po, kaya dumadami sila eh. You know why? Hindi tinotolerate nila yung mga masamang gawa. As long na umatin ka church, ito mga kapatid, ito, tatapatin ko kayo mga kapatid, darating ang araw, huhusgahan tayo ng Panginoon. Sa lahat ng ating mga ginagawa, ito lang ang mabigat. Ikaw ba'y sa Panginoon o ikaw hindi? Bago nilalang ka ba? Baka hindi pa. Mga kapatid, mag-iingat kayo. Ito yung pinakamalaking deception ng kaaway. Listen! Agising pa ba kayo dyan? O inihipan na yung mga mata nyo? Patawarin nyo na ako. Medyo ito naman to, habang magsalita, mga kapatid. Sige, ilang oras kayo nasa Netflix? Sige, pagkwentahan tayo. Pagka Netflix, magdamagdam, bukas mga mata. Kasi another episode nakakabitin Pagka preaching, inaantok, baka kapatid, baka hindi kayo panlangit. I'm sorry, I'm not judging you. Pero ang isda, gusto tubig. Ang ibon, gusto himpapawid. Pagbalik ta rin nyo, mamamatay. Tama? Ilagay nyo yung ibon sa tubig. Mamamatay. Bakit ibon siya? Ilagay nyo yung isda sa himpapawid, mamamatay. Bakit? Isda siya. Kristiyano. Pagka nasa church, ang haba naman yan. Si Deacon Manny na naman, ang haba niyan. Pero pagka Netflix, ang tagal. Ang tagal naman ang susunod na episode. Sa isang taon pa. Pero sa Panginoon, hindi. Ito, pagdating nyo sa langit, wala kayong kundi magpuri sa Panginoon. At kung dito pa lang, ayaw nyo na, hindi kayo langit. Naniniwala ako, hindi kayo langit. Kasi dito pa lang, kaya pala mahirap yung identity, hindi na tayo Ako hindi nyo mayayaya sa church dati, ayoko. Yayain mo ako sa inuman, okay. Inuman to Pero sa church, church. Pero ngayon, ba't ako nasa church? Gusto ko nasa church.
Gusto ko kayo nakikita. I love the thrill that I feel when I get together with, wow, God's wonderful people. Di ba? Iba ka na eh. Oh. Bago nila lang, tuloy po natin. Eto, ideology. Isip nyo. Ano yung dati iniisip? Ano yung pinaglalaban nyo? Daanin nyo ba? Paano pinaglalaban nyo? Si Paul hindi na eh. Sabi niya, for me, to live is Christ. Kung mamamatay man ako, expressway to heaven. I will not fear death. Kaya si Paul, doon siya'y namatay. Doon siya'y pinugutan ng ulo, mga kapatid. He welcomes it. Kasi expressway to heaven. This world, puro pasakit dito. Gusto ko langit na. Sabi nga ni Paul, kung po pwede lang, langit ako, pero hindi para sa akin, para sa inyo to. Sabi niya sa mga tao. Okay, tuloy po natin. Ideology, ano the way we think? Ano yung iniisip nyo? Tuloy po natin. Binibilis lang. But whatever we are gained to me, sabi ni Paul, ito po doon sa Philippians 3:7. But whatever we gain, sabi niya, to me, I consider all loss for the sake of Christ. Lahat ng ginawa ko para sa akin. Tatandaan nyo, para sa akin. Gusto ko yumaman? I counted it all loss. Iwanan mo yan eh. Iwanan mo yan, mga kapatid. Sabi niya, gain to me, I now consider as loss. Sayang. Everything you do for the glory of God. Tama po ba? Yung po yun eh. Kaya buhay dito, mag-aaral ka, gawin mo yan para sa Panginoon. Pero mag-aaral ka, para mag-isikat ako na doktor. Di ba ganyan? Ako mga kapatid, mag-isikat ako inhinyero. Hindi. Mga kapatid, for the glory of God. For Christ's sake. Tuloy po natin. What is more, I consider everything a loss of the surpassing worth of knowing Christ, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider all them garbage, that I may gain Christ. Lahat ng bagay, isipin nyo, madadala nyo ba sa langit yan? Tuwanan nyo lahat yan. Huwag alala kung wala man lang kayong mansyon dito sa lupa. Pagdating sa langit, may mansyon kayo. Pangako ng Panginoon yun. Hanggang ngayon, ganito pa rin mo. Okay yan. Sabi akin ka, huwag kang mag-alala, ano man mangyari, akin ka. Paghahanda kita ng kalalagyan sa langit. Matapos ang mission mo dito, sama-sama tayo sa langit. Mag-worship tayo doon. Hindi lang 1 oras, hindi lang 2 oras. Forever and ever. Okay ba yun sa inyo? Makakita nyo, Panginoon, narinig yung music, kumakanta, ganyan. Okay ba sa inyo? Kung ngayon pa lang, hindi na okay. Hindi kayo okay doon. Gusto nyo siguro, doon kayo sa baba, na grabe init. Alam mo, ito sa totoo lang, ang init. Sabi ko sa Panginoon, isang beses, nasa bahay ako, ang init. Umiihip yung hangin ng init. Ang init. Sabi ko ito, I really appreciate God. Paano ko na-appreciate, Lord? Sabi ko, sa impyerno, mas mainit dito. Mas mainit. Salamat sa Panginoon dahil, bakit? Pagka hindi nyo kilala ang Panginoon, mga kapatid, forever and ever kayo. Forever and ever kayo. Hindi itong init ganito. 38, 39, 40. Mga kapatid, doon niluluto kayo. Naalala niyo yung mayaman na namatay? Ano hiling niya? Padre Abraham, di ba kahit isang patak na tubig man lang? Ang init dito. Kung alam niya lang na hindi ang kayamanan magliligtas sa kanya. Mga kapatid, hindi na sana siya nagpakayaman. Di ba? Hindi na siya nagpakayaman. Sana binigay niya na yung kayamanan niya sa Panginoon. Tatandaan niyo yung tao, sabi niya, Panginoon, gusto namin sumunod sa iyo. Sige, benta mo lahat yung ari-arian, pamigay mo sa mahirap. Sumunod ka sa akin. Susunod ako sa iyo. Bibenta ko lahat, pamimigay ko, pinaghirapan ko yan. Ang mabigat ito. Kung bato ka, Panginoon, kukunin ko na kaluluwa mo. Sino makikinabang ng mga bagay na pinag-ipunan mo? Wala. Sana, wala. Pagdating niya sa impyerno ito, ang init. Alam niyo kung bakit siya nasa impyerno? Hindi siya nagtanong, bakit ako nandito, Lord?
Hindi siya nagtanong. Alam niya kung bakit siya nasa impyerno. Bakit? Kasi maaaring isang araw, nandyan siya, nakikinig siya. May nangangaral, sinasabi ang kaligtasan. Maniwala ako dyan. Papakayaman na lang ako. Hindi ako sino ba yan? Ang problema, hindi kayo nakinig. Maalala niyo ito sitwasyon na ganito, nasa impyerno ko, sana nakinig ako kay pastor. Hanggang kailan ako nandito? Wala na po. Forever and ever. Ito po mabigat doon. Ito, mga kapatid, ito nga pala, sabi ko sa inyo kanina, naputol ako. Ito paging deception ng kaaway. Okay lang, membro naman kayo ng MCBC. Okay lang yan. Ligtas na kayo. Patay. Wala pong turong gano'n si pastor. Kahit mag-miyembro pa kayo sa lahat ng Christian organization at wala talagang Kristo sa puso nyo, impyerno kayo. Totoo po yun. Kahit di ko nandito kayo. Kumakanta kayo sa choir. Hindi ko sinasabing naman yun nasa choir. Nangangaral kayo, sukdulan nangangaral, pero walang Kristo sa puso nyo, impyerno kayo. Mag-iingat po kayo. Kasi si ang diablo, okay lang yan. Okay lang yan. Okay, isang araw, dala-dala niya na kayo. Naloko ko. Patay. Tuloy po natin. So again, I consider them all garbage that I may gain Christ. Tuloy po natin. Patapos na po tayo. Ayaw na tuloy. Ayaw na. Okay. Ayaw. Tuloy natin dito. Balik ako sa notes ko. Kakabit. So, andito na po tayo. So, ngayon makikita nyo doon sa mga sinabi ni Paul kanina, di ba, hinagupit siya at siya po ay dumanas sa maraming hirap, di ba? At sa paghihirap niya na dinanas na yun, mga kapatid, yun hindi na siya masundan ng mga tinatawag natin ng mga super apostles o mga false prophet na to. But rather, ito yung naging lamang ni Paul sa kanila. Ay hindi na nila kaya yung sinasabi ni Paul na dumadanas sa maraming paghihirap. Okay. So again, ito po yung gusto ko, ideology. Kanina po, sabi niya, do not be conformed to this world, to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung ideology Ano ba iniisip nyo na? Then you will be able to test and prove what is God's will, His good, pleasing, and perfect will of God. Sa inyo rin makikita ang God's will? Ito puro W. Makita nyo po ang God's will from God's Word. And pagka nakita nyo ang God's will sa God's Word, tuturo niya sa inyo ang God's way to live in this world. Nakawa niyo yung puntos? You have to know God's Word, to know God's will, for you to be able to follow God's ways. Yung dadaanan. Kaya anuman ang dadaanan natin, mga kapatid, ay walang magiging problema. Tuloy po natin. Tuloy na natin. Ayan. Sulit po natin. Yung pong pangatlo, the inner motives. Ano po yung inner motives? Ano ba yung nasa yung motibo? Nung pinano ko po yan, ano ba yung nasa puso nyo? Ba't kayo nandito? Ba't kayo nasa church? Ano po tayo? Tuloy natin, ha? Sabi, I want you to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and to participation of His suffering, becoming like Him in His death. Nakita nyo ba? Participation in His suffering. So ano na yun? Yung innermost ni Paul? Is talagang gusto niya sumunod ng Panginoon dahil ito po yung kanya nasa puso na. Kasi mahal niya ang Panginoon. Tuloy po natin. Sabi niya, why? Ito. Ito po, ito yung binalik ko doon sa 2 Corinthians, chapter 11, verse 11. Minention to ni Elder. Sabi niya, tinyo, kaya ako ginagawa ito. Why am I doing this? Yung pagmamayabang, bakit? Ito. Why? Because I do not love you.
God knows I do. Ito kaya po tinitiis ni Pablo yung ganung paghihirap. Sabi niya, mahal ko kayo eh. Alam ng Diyos yan, mahal ko kayo. Nakita nyo? Kaya ganun na lang ang hirap niya. O, tuloy po natin. Sabi niya, in fact, ito naman yung ginagawa ng kaaway. In fact, you were even put up with anyone to slave you. Yung motibo ng kaaway, to slave them, yung motibo ni Paul is to love them, Nakuha niyo ba? Nakuha niyo, ito yung motibo ng kaaway. Slave you, exploit you, and take you advantage of you, and put you in the air, and slap you in your face. Yan yung kaaway motibo. Ano lang gusto nila? Makuha yung pera niyo. Nakuha niyo ba? May mga ano po kasi ganyan. Gusto nila, makuha kayo, even to the point na sinasampal na kayo walang tanggi, even to the point na nagbibigay na kayo na hindi nyo naman talaga mahal ang Panginoon. Kasi na ma-manipulate lang kayo ng mga taong ito. Tuloy po natin. Ito yung akin title. Actually, ang title po dapat niya, nandun sa binigay sa akin ni Pastor, Boasting and Its Danger. Pero mas gusto ko pong bigyan ng pansin, yung strength and weakness. Sabi ni Paul, mahina ako sa mga bagay na yan. Pero ito yung kalakasan ko. Kaya ako nagiging malakas, nagiging manatili. Nakita nyo ba yung puro points ko? Ano yung puro points? Letter? Ano yung umpisa? Ano letter? Kasi mahilig po ako sa ganyan. Dati letter P. Ito letter I. I. Ito yung magiging letter I. From your identity, my identity, your identity, I. Your ideology, iniisip, I. Your innermost, your inner motives, I. Bakit ko po ginawang I? O ba't naging Kasi yung I na yan, though you are weak, you will be strong. Ito yung paduktong na ako kay Deacon Al. Alam ko si Deacon Al, may mention to. I believe may mention niya to. Ito sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po, napaganda. Next week, kayo wag yung mawawala. Kasi, i-discuss yan. Hindi ko na para i-discuss dahil ang haba ng ko. But He said to me, my grace is sufficient for you. Sapat ba biyaya ng Diyos sa inyo? Sapat ba, mga kapatid? Kung di sapat, wala kayo dito. Tama? Sabi niya, for my power is made perfect in weakness. Saan ka nakakita ng ganun? Mahina ka, pero made perfect in weakness. Therefore will I boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. It is not I, it is Christ. Kung bakit ako nananatili sa Panginoon. Next week po, yan po may mention. Tuloy na natin. Sabi niya, this is why for Christ's sake, I delight in weaknesses. In insult, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am meek, then I am strong. My strength and my weakness. Sino papalakas sa inyo? Walang iba, kundi yung Panginoon. Mananatili kayo sa Diyos dahil ang Panginoon ay sumasa inyo. Okay? Huwag sabihin, hindi ko kaya to. Hindi mo talaga kaya. Sa mga hindi kaya. Tatapatin na kita. Pero kaya na. Every day lang, you pray. Tingnan nyo katabi niya, sabihin nyo, mahal ka ng Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo. Sabihin nyo, mahal ka ng Panginoon. Bakit po? Yung pagmamahal na yon, mga kapatid, ang magdudulot sa iyo to move on. You are mine. Everlasting na. Mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan ng anak. Ano man sitwasyon, ano man ang gulo, mga kapatid, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Nawa po, ay makita nawa. Ito the proof of apostleship. Ang tanong ko lang sa inyo, kayo ba ay kayo pa? O kayo ay nakikita na si Kristo sa inyo? Kung hindi pa, tanongin niyo sarili niyo, baka hindi pa kayo Kristiyano. Pangalawa, ano yung niyo? Sandali. Dati iniisip ko ngayon, ganito. Ngayon, ganito na. Bago na ako. Ano ang innermost motive ko? Ba't kayo pupunta ng church? Hanapin ako ni pastor Dapat kaya kayo pumupunta dito, mahal niyo ang Panginoon, mahal niyo kapwa niyo. Amen? Yan po ay test
Nawa po, ito'y tingnan nyo, tanongin nyo sarili nyo, tama ba ako? Still identified o hindi nila nakikita si Kristo sa akin? Ako pa rin yung dati. Mga kapatid, baka hindi ka pa talaga mananampalataya. Kaya pala yung pag-iisip mo, iba pa rin. Ideology mo, ito pa rin. Material na bagay pa rin. Hindi pa rin spiritual na bagay. Ano yung motibo mo? Ano yung nasa puso mo? Amen? Nawa po ay pinagpala tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa mga bagay na amin pong narinig sa umagang ito, ang dalangin ko po, na kayo ang patuloy na magpaalala sa amin sa mga bagay na ito, na hayaan nyo makita nawa si Kristo sa buhay namin. Our identity should be Christ. Our ideology, Panginoon, should be, we have to renew our mind, not to be conformed in this world, but rather to have that mind na masunod namin ang inyong kalooban. Tunay na hindi namin masusunod po ito kung we will not know your words. From your words, we will know your will, Panginoon. And through this, we will know your ways. Tulungan mo kami. I-guide mo kami sa araw-araw ng aming pamumuhay. At alam namin, kailanman, Panginoon, na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan dahil kami po ay sa inyo. Love you so much, Panginoon. Nawa po yan din ang lahat ng puso ng bawat isa ay mahal na mahal po kayo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.